Eto guys, no, pag-usapan natin ngayon etong pag-atake na ginawa ng US sa bansang Venezuela. Kasi yung mismong DFA natin dito sa ating bansa ay nangangamba talaga, no, dahil sa ginawa ng US. At alam nyo ba, guys, may lumabas na mga report tungkol nga dito sa ginawa ng US na kaya nila inatake at kinupkopyang Venezuela ng pansamantala ay meron talagang pakay o tunay na motibo itong US na to dito sa bansang Venezuela. Alam nyo guys, itong bansang Venezuela ay mayaman to sa langis, no? Dito kasi talagang mukhang nabisto dito si Donald Trump, no? Ng mga kakamping bansa nitong Venezuela at ng ibang bansa na kumukondena dito sa ginawa ni Trump, no? Ito parang tunay na pakay ni Donald Trump. Yung mismong langis ng Venezuela. Pag nagkataon, pag yan ay binenta ni Donald Trump dyan sa world market, no? Tiba-tiba at pagdo-pagdo talaga ang bansang US. Dahil etong langis na to, ang mismong pakay di umano ni Trump, kaya niya nilusob at hinuli itong president ng Venezuela, no? Alam naman natin na may kasalanan itong Venezuela, yung presidente nito, dahil inaakusahan talaga ito na siyang pasimuno ng mga illegal na pinagbabawal na gamot, yung mga pumapasok sa US na mga pinagbabawal na gamot at sa mga iba pang mga bansa. Siya ang tinutumbok talaga dyan na mastermind, no? At pinapayagan niya yung mga ganitong klaseng lakadan, no? Kaya yan nahuli at pinahuli din ng US. At eto talaga, hindi lang dyan nagtatapos guys, dahil eto yung tunay na dahilan ni Trump, no? Eto talaga yung dahilan niyan at hindi na niya ito maitatago. Eto, panoodin natin yung video. Nababahala ang Department of Foreign Affairs sa posibleng epekto ng pag-atake ng Amerika sa Venezuela nitong weekend at pagdakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro at kanyang asawa. Drug trafficking ang ikinatwiran ng Amerika. Ang sabi ng isang political scientist, langis talaga ang interest nito. Ang sabi pa na... Yun. So, dinadahilan ni Trump na tungkol doon sa kaso ng illegal na droga ang talagang inaano ni Trump dito. Pero may isang political analyst na nagsasalita na ito talaga yung tunay na pakay ni Trump, etong langis ng Venezuela. Paniniwalaan nyo kaya yan guys? Isang eksperto, dapat sumusunod ang Amerika sa mga patakaran. Tama. Nakatutok si Maki Pulido. Yun, hindi nun. Madugo ang naging pagsalakay ng Amerika sa bansang Venezuela. Ang airstrike ginawa para sa pilitang makuha ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro at kanyang asawa para daw mapaharap sa hustisya. Nailipad na si Maduro sa New York City kung saan siya idedetine at lilitisin para sa kasong narco-terrorism. Inakusahan siya ng paggamit sa kanyang pwesto para sa drug trafficking at makapagpasok ng droga sa Amerika. Ayan. For many years after his Ginamit daw ni President ng Venezuela etong kanyang posisyon upang makapagpasok nga ng madaming pinagbabawal na gamot dito sa US. Eto kasi guys, si Trump talaga pag sinabi niya yan, gagawin niya yan. Ayun, ginawa niya nga, di ba? Ang problema nga lang, madaming nagalit din sa ginawa ni Trump kasi hindi porket ikaw ang pinakamalakas na bansay, basta mo na lang kukubkubin o huhulihin itong presidente nila. So, paano para, no? Ibig sabihin, walang batas doon sa Venezuela upang mapanagot itong kanilang presidente. Parang kagaya lang din dito sa atin, guys, no? So, kailangan talagang may umaksyon, no? Na ibang bansa, no? Sa tingin nyo, no? Alam nyo na yan. term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region.
Dati nang nanindigan si Maduro na wala siyang kaugnayan sa anumang krimen. Sa pagkakadakip kay Maduro, sinabi ni US President Donald Trump na ang Amerika na ang mamamahala sa Venezuela, isa sa bansang may pinakamalaking oil reserve sa mundo. We're Yun. going to be In-announce yan ni Trump, no? Na siya muna pansamantala o pansamantagal. Sa tingin nyo, pansamantala kaya o pansamantagal tong pamumuno ni Trump sa Venezuela? So kung siya mamumuno si Trump dito, talagang siya nang may kontrol sa lahat ng langis dito sa Venezuela. Di ba? Mukhang nagtagumpay ang plano ni Trump, no? Yung lihim na plano na hindi naman niya maitatago, mabubuking naman siya. Di ba? Kung yan man yung target ni Trump, wala, basta tayo dyan, di ba? Bahala na ang Venezuela dyan. O makakampi niya, o anong gagawin nilang hakbang, no? No? rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. Tingin ni UP Professor Herman Joseph Kraft, langis ang tunay na interes ng Amerika sa Venezuela. It's really the oil industry in the United States that's interested in controlling that. Gusto nilang i-maintain yung kanilang oil reserves, no, as a strategic reserve. Nababahala naman ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Naiintindihan man daw ng DFA ang security issues ng Amerika, binibigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng international law, pagbabawal sa paggamit ng dahas at pakikialam sa domestic affairs ng ibang estado. Ayon naman kay FEU Professor Francis Esteban, inaasahang bilang isang superpower, dapat itong nagpapatupad ng rules-based international order at posibleng may epekto ang ginawa ng Amerika sa laban ng Pilipinas kontra sa pangaagaw ng China sa West Philippine Sea. Ayan. So, posibleng gayahin to ng ibang bansa kagaya ng China. Hindi porket malakas, basta-basta mo na lang kukub-kubin, no? Ginamitan pa ng dahas. Isipin nyo, surprise attack yun. No? Walang kamari-mari yung mga tao yata. At eto, no, sabi nila, hindi daw na-detect ng radar ng China yung naka-ano dun sa ano. Ewan ko ba't hindi na-detect yun, no? Kaya ito talagang ginawang pag-atake ni Trump. Talagang sinasabi ng ibang mga bansa dito, labag talaga, no? Labag nga ang ginawa na to ni Trump. Sipin nyo, gumamit siya ng dahas, may mga namatay doon at may mga nasabugan, di ba? No? Matindi tong ginawa ni Trump kasi alam naman natin, malakas talagang US. Walang magagawa. Hindi na yata gumaban yung Venezuela. No? Comment down below kayo sa video natin at kung ano masasabi nyo dito, tama ba tong ginawa ni Trump sa mismong bansang Venezuela, no? Yun na lang. Salamat sa panonood.